Itinapon nila ako na parang basurang walang halaga habang nag-aagaw buhay. Habang ako'y lumuluha sa banig ng karamdaman, nagtatawanan sila sa paghahati ng aking yaman. Sabi ng panganay ko, pabigat lang si Ina ibenta na ang bahay, ngunit nagkamali sila, hindi ako patay. Ngayon babawiin ko ang lahat ng walang tira. Sino ngayon ang luluhod sa harap ng sarili nilang kasakiman? Huwag na tayong mag-aksaya ng pera sa mga mamahaling gamot, wala na rin namang patutunguhan ang katawan ni Ina. Nakahiga si Amalia sa makitid at malamig na higaan ng pampublikong ospital sa Iloilo. Sa kanyang kaliwang kamay na nanginginig at tila wala ng buhay, mahigpit niyang pinipisil ang isang lumang rosaryo, ang mismong rosaryo na hinawakan niya sa mga gabi ng pagpupuyat upang alagaan si Rodel. Noong ito ay may sakit pa sa kabataan. Ang kanyang kanang kamay naman, na may mga lilang pasa dahil sa tusok ng karayom ng suwero, ay may bahid pa ng natirang murang langis, na siya mismo ang nagpahid sa sariling dibdib kanina upang hindi maistorbo ang kanyang mga anak sa kanyang pag-ubo. Ang kanyang lalamunan ay natuyo mapait at tila napuno ng abo. Nais niyang huminga ng malalim, ngunit ang kanyang dibdib ay parang dinadagil ng mabibigat at malalamig na bato. Ang mga lumang butil ng kahoy ng rosaryo sa kanyang mga daliri ay biglang naging kasing lamig ng yelo, bumaon sa kanyang balat hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Namitas ng lakas ang kanyang pandinig, ngunit ang buong katawan niya ay nanatiling parang estatwa na nakaratay sa banig ng karamdaman. Hindi siya sumigaw, hindi man lang siya gumaod ng hininga. Ang katahimikan sa loob ng kanyang nagdurugong puso ay mas malakas pa sa hampas ng ulan sa kinakalawang na bintana ng charity ward. Ito ba ang kabayaran ng isang buhay na binuo sa bawat patak ng aking pawis at dugo? Ang mabilis na paglimot ng mga taong itinuring kong aking mundo, kuya dahan-dahan naman ang boses mo ta. Bulong ni Charina sabay sulyap sa natutulog na ina. Lumapit siya sa gilid ng higaan, dala ang amoy ng mamahaling pabango na hindi bagay sa amoy ng gamot at kalawang sa silid. Baka may makarinig sa iyong nurse sa labas, pero actually I agree with you. Sabi ng doktor kanina, lung cancer stage 4. Ilang linggo na lang daw ang itatagal ni Ina. Di ba bakit pa natin bibilhin yung mamahaling gamot na inireseta? It's practically wasting money. Exactly my point, Charina, sagot ni Rodel habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Humakbang siya palapit sa paanan ng higaan ng kanyang ina, walang bakas ng lungkot sa kanyang mukha, kundi ang matinding pagmamadali. We need to be practical. 5,000 na agad ang bill natin para sa 3 araw na pananatili rito sa ospital. Kung magpapatuloy pa ang ganitong gamutan, baka maubos lang ang pera natin ng walang saysay. Lumapit din si Benedicto, ang bunso, sa 3 magkakapatid, na kanina pa balisa at pabalik-balik ang tingin sa kanyang telepono. Pero kuya, paano yung ancestral house sa Iloilo? Kung mawawala si Ina, nang hindi natin na-execute yung transfer ng titulo, baka maipit tayo sa mga papeles. Alam mo naman ang land registration dito sa probinsya, napakabagal at napakaraming kuskus balungos. Inilabas ni Rodel ang isang makapal na sobre mula sa kanyang leather bag. Ang tunog ng pagbuka ng envelope ay tila bawat hiwa ng patalim sa natutulog na kaluluwa ni Amalia. I already talked to Attorney Santos's assistant. Mababang boses, ngunit mariing pahayag ni Rodel. May inihanda na akong medical authorization at deed of sale. Kung mapapapirma natin si Ina, habang humihinga pa siya, mabilis nating maililipat ang titulo. I already found a buyer from Manila. 5 million pesos cash. Imagine, Charina, 5 million pesos. Hahatiin natin yun sa ating 3. Oh my God, 5 million cash. Napaawang ang labi ni Charina sa tuwa na kalimutan ang sitwasyon ng kanyang ina. Kuya, sa wakas makakabayad na ako sa mga credit card debts ko sa Manila. And my husband has been nagging me about our car loan. Hulog ng langit ang perang ito. At ako naman makakaahon na sa mga utang ko sa negosyo, dugtong ni Benedicto, na may kasamang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Pero kuya, paano si Tala doon nakatira ang batang yan sa lumang bahay habang nag-aaral sa kolehiyo? Saan siya pupunta kapag nabenta na ang lupa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Charina. That parasite, anak lang siya ng pumanaw nating kapatid na si Bunso. Wala siyang karapatan sa lupang yan. Let her figure it out on her own, malaki na siya. Hindi natin obligasyong buhayin siya habang buhay. Nakinig si Amalia sa bawat salita. Sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, muling bumalik ang kanyang alaala noong bata pa ang 3 ito. Naalala niya ang mga gabi ng tag-ulan,
Kung kailan wala silang makain at pinipili niyang uminom na lamang ng tubig upang maibigay ang huling subo ng kanin sa kanyang mga anak. Naalala niya ang pagsusumikap niyang magtahi ng mga uniforme ng mga kapitbahay hanggang sa lumabo ang kanyang mga mata. May raos lamang ang matrikula ni Rodel sa kolehiyo. Lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanila ay tila tinangay ng hangin at natuyo sa harap ng 5 milyong pisong cash na binabanggit ng kanyang sariling panganay. Saka kuya putkog. Patuloy ni Charina ang kanyang boses ay tila dumi na dumidikit sa dingding ng silid. Hindi naman natin pwedeng iwanan si Ina dito sa pampublikong ospital kapag inilabas na siya. Lalo lang tayong magagastusan kapag binalikan siya ng sakit sa bahay. I suggest bago natin ibigay ang susi sa bagong may-ari ng bahay, ilipat natin si Ina sa bahay kalinga sa labas ng lungsod. Low cost doon at may mga caregiver na titingin sa kanya hanggang sa kunin na siya ng Panginoon. Tama si Charina Bene, pagsang-ayon ni Rodel. Ito ang pinakamainam na paraan para sa ating lahat. Hindi natin kayang mag-alaga ng may sakit sa ating mga sariling tahanan sa Maynila. Masyadong busy ang mga buhay natin doon. Naramdaman ni Amalia ang malamig na hangin mula sa labas na pumasok sa bintana, nagdala ng amoy ng basang lupa at ulan. Ang kanyang puso na dati puno ng walang katapusang pag-unawa at pagpapatawad bilang isang ina ay unti-unting nabalot ng isang bago at matigas na damdamin. Ito ay hindi galit na sumasabog, kundi isang tahimik malamig at matalas na desisyon. Narinig niya ang tunog ng papalapit na mabibigat na hakbang sa pasilyo ng ospital, isang pamilyar na tunog ng mga lumang tsinelas na pilit binibilisan ng lakad sa gitna ng baha. Si Tala. Kuya, dumarating na ang madramang pamangkin natin, bulong ni Charina na may halong inis. Itago mo muna yung mga papeles, baka makita pa niya. Dahan-dahang pinihit ni Amalia ang kanyang ulo sa kabilang direksyon, pinilit na huwag ipakita ang anumang emosyon sa kanyang mukha habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumuo ng sarili nitong hatol sa dilim ng gabing iyon. Malakas ang hampas ng ulan sa bubong ng jeepney, lumilikha ng tila walang katapusang ugong na sumasabay sa mabigat na kabog sa dibdib ni Tala. Nakaupo siya sa pinakasulok ng sasakyan, nanginginig ang mga balikat sa lamig ng basang hangin, ngunit mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso sa isang stainless na lalagyan ng pagkain na nababalot ng lumang bimpo. Sa loob niyon ay ang mainit na arroz caldo na may maraming luya at toasted garlic, ang paboritong lutong bahay na laging hinihingi ng kanyang lola Amalia sa tuwing sumasakit ang katawan nito. Lumalabo ang paningin ni Tala, hindi dahil sa tilamsik ng ulan sa bintana, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan na pumatak sa harap ng mga estrangherong kasabay niya sa biyahe. Nang makarating sa ospital, mabilis siyang bumaba. Ang kanyang lumang tsinelas ay lumilikha ng basang tunog sa madulas na sahig ng pasilyo habang tinatahak niya ang daan patungo sa charity ward. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, humarang na sa kanyang harap si Charina, naka-cross ang mga braso at may matatalas na mata na tila may gustong saksakin. "O, andito ka na naman," sabi ni Charina. Ang boses ay puno ng pagkairita at walang katulad na pagmamataas. "Bakit basang-basa ka? Look at you, Tala, nagdadala ka ng dumi rito sa kwarto. At ano ba yang dala mo?" Ang amoy ng luya ay umaalingasaw, nakakahilo. Huminto si Tala, yumuko ng bahagya upang itago ang kanyang pangangatog. "Tia Charina, nilutuan ko po si Lola ng arroz caldo. Masama po ang pakiramdam niya kaninang umaga, baka makatulong po ito para uminit ang kanyang sikmura." Arroz caldo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Charina. "You think that cheap porridge can cure a stage 4 cancer? Napaka-naive mo talaga, Tala. O baka naman nagpapakitang gilas ka lang dahil alam mong malapit nang mamatay si Ina at gusto mong maalala ka sa hahatian ng ari-arian. Let me tell you, don't dream too high. Anak ka lang ng pumanaw nating kapatid at wala kang kahit anong karapatan sa ancestral house." Nasaktan si Tala, ngunit pinili niyang lunukin ang pait. Hindi ito ang oras para lumaban. Marahang pinihit ni Tala ang kanyang katawan upang makalampas kay Charina at pumasok sa loob ng silid. Lumapit siya sa tabi ng higaan ni Amalia. Nang makita ang maputlang mukha ng lola, dahan-dahang lumuhod si Tala sa semento. Kinuha niya ang nanginginig na kanang kamay ng matanda at dahan-dahang idinampi ang likod nito sa kanyang noo, isang tahimik at tapat na pagmamano na naglalaman ng lahat ng respeto at pagmamahal na mayroon siya.
Naramdaman ni Amalia ang init ng noo ng kanyang apo. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at nang makita ang basang buhok ni Tala at ang mapupulang mata nito, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi upang magpakita ng isang mahinang ngiti. Lola, kumain ka po muna, bulong ni Tala habang binubuksan ang lalagyan ng pagkain. Ang bango ng luya at bawang ay agad na pumuno sa malamig na espasyo sa paligid ng kama. Kumuha si Tala ng kaunting porridge gamit ang kutsara, dahan-dahang inihipan ito bago inilapit sa labi ng Lola. Dahan-dahan lang po, Lola, mainit pa ito. Kumain si Amalia, ang bawat subo ay tila gamot na nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Hindi dahil sa sustansya ng pagkain, kundi dahil sa dalisay na pag-aaruga ng kanyang apo, nakabaligtaran ng malamig na pakikitungo ng sarili niyang mga anak na kanina lang ay nag-uusap tungkol sa kanyang kamatayan. Nang lumabas sandali sina Charina at Benedicto upang bumili ng kape sa ibaba, naiwan ang maglola sa loob ng silid. Nilinis ni Tala ang labi ng kanyang lola gamit ang malambot na panyo. Lola, kahit anong mangyari, huwag po kayong matakot, bulong ni Tala habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng matanda. Andito po ako, hindi ko po kayo iiwan, hinding-hindi. Piniga ni Amalia ang kamay ni Tala ng may kakaibang lakas, isang hudyat ng pagtanggap at pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Habang nag-aayos ng mga gamit si Tala, napansin niyang naiwang bukas ang mamahaling bag ni Charina sa ibabaw ng upuan. Isang pirasong puting papel ang nadulas mula roon at nahulog malapit sa kanyang basang tsinelas. Pinulot ito ni Tala upang ibalik, ngunit bago pa man niya ito mailagay, nabasa ng kanyang mga mata ang nakasulat, isang resibo ng laboratorio para sa isang pasyente na nagngangalang Amalia Villamil. Kumunot ang noo ni Tala. Bakit may resibo ng ibang tao sa bag ng kanyang tiyalihim niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa, nagbabalak na alamin ang katotohanan mamaya. Pagkatapos ay lumapit siya sa maliit na basurahan sa gilid ng kama upang itapon ang balat ng ginamit na tissue. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang basura, nakita niya ang isang nakatuping papel na may selyo ng isang notary public. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang papel at binasa ang nilalaman nito. Ito ay isang draft ng Deed of Absolute Sale para sa kanilang ancestral house sa Iloilo, kung saan nakasaad si Rodel bilang nagbebenta sa ilalim ng isang special power of attorney na may pirma ni Amalia. Nanginig ang mga kamay ni Tala sa matinding gulat at takot. Gusto nilang ibenta ang tanging tahanan na mayroon sila habang nag-aagaw buhay pa si Lola. Nang dahan-dahang iangat ni Tala ang kanyang ulo, nakita niya si Rodel na nakatayo sa may pintuan ng silid, may malamig at matatalas na titig na nakatutok ng direkta sa kanya. Ang lumang ancestral house sa Iloilo ay nakatayo pa rin ng may dignidad sa kabila ng dumi at amag na dala ng panahon, ngunit ang kapayapaan nito ay tuluyang naglaho nang dumating ang tatlong anak na may dalang kasakiman. Sa malawak na bakuran, isang ahente ng lupa, ang may hawak na mahabang metro, tinitingnan ang bawat anggulo ng lupa, habang si Rodel ay nakatayo sa kanyang tabi, nakangiti at tumatango. Attorney Cruz, maganda ang pundasyon ng lupang ito, sabi ni Rodel habang itinuturo ang hangganan ng bakod. Masisira lang kung pababayaan, kaya naman nagpa siya kaming magkakapatid na ibenta na ito habang maaga pa. Ang aking ina ay nasa ospital ngayon at binigyan niya kami ng buong kapangyarihan para ayusin ang lahat. Sa loob ng bahay, maririnig ang kalasing ng mga lumang kagamitan na ipinagpapakete. Pumasok si Charina sa silid ni Amalia nang walang pasubali. Kinuha niya ang mga hand-woven na kumot na may disenyong gawa sa kamay, mga damit na maayos na tinahi ni Amalia, at walang awa na isinilid ang mga ito sa malalaking itim na plastic bag na pangbasura. Nang makita ang isang lumang kwadro sa ibabaw ng tokador, ang litrato ni Amalia at ng kanyang yumaong asawa na si Alfredo noong kanilang kabataan, gumuhit ang pandidiri sa mukha ni Charina. Ang dumi naman nito. Sino pa ba ang magtatago ng mga lumang litratong ito? Itapon na lang sa labas, basurahin na, bulong ni Charina, bago inihagis ang kwadro patungo sa pintuan, dahilan upang mabasag ang salamin nito. Sa kabilang bahagi ng bahay, hila-hila ni Benedicto ang isang mabigat at kinakalawang na makinang panahin na gawa sa bakal, ang tanyag na makinang Singer na ginamit ni Amalia sa loob ng maraming taon upang makagawa ng mga damit na ibinebenta niya para lamang may maipambili ng mga aklat at pagkain ng kanyang mga anak noong sila ay nag-aaral pa. Kuya Rodel,
Ang bigat naman nitong makinang ito, bakit hindi pa ito ibinenta noon? Reklamo ni Benedicto, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ilabas mo yan, Bene, sigaw ni Rodel mula sa bakuran. Pabigat lang yan sa loob. Iwan mo na lang sa tabi ng basurahan sa labas, baka may magka-interes na magpapakilo. Sa isang malakas na tulak pinag-ulong ni Benedicto ang makina pababa ng hagdanan. Ang mabigat na bakal ay bumagsak sa basang lupa ng bakuran, lumikha ng malalim na baon sa putikan, at nagdulot ng pagkahiwalay ng kahoy na bahagi nito. Sa sandaling iyon, patakbong dumating si Tala mula sa ospital. Nang makita ang mga itim na plastic bag na nakatambak sa labas, ang nabasag na larawan ng kanyang lolo sa putik, at ang makinang panahina na nakalubog sa dumi, tila pinilipit ang kanyang puso. Huwag anong ginagawa nyo, sigaw ni Tala habang mabilis na lumapit at lumuhod sa putikan. Pilit niyang binuhat ang larawan ng kanyang lolo at niyakap ito sa kanyang dibdib. Tio Rodel, Tia Charina, bakit niyo tinatapon ang mga gamit ni Lola? Buhay pa si Lola, babalik pa siya rito. Lumabas si Charina mula sa pinto, may hawak na isa pang plastic bag ng mga lumang sapatos ng matanda. Huwag mo kaming sigawan, Talat, bulyaw ni Charina. This is our family's property. We have the right to clean this messy house. Sino ka ba para mag-utos sa amin? Isang ampon ka lang na pinatira rito dahil sa awa ni Lola. Pero gamit po ito ni Lola. Umiiyak na sagot ni Tala, ang kanyang mga kamay ay puno na ng putik habang sinusubukang punasan ang mukha ng kanyang lolo sa nabasag na larawan. Ang makinang ito ang nagpalaki sa inyo. Paano nyo nagagawang itapon na lang ito sa dumi? Galit na bumaba ng hagdan si Charina. Lumapit kay Tala at marahas na hinablot ang braso ng dalaga. Sa lakas ng tulak ni Charina, nawalan ng balanse si Tala at bumagsak ng paupo sa malamig at malalim na putikan ng bakuran. Huwag mo kaming lecturing tungkol sa utang na loob, asik ni Charina habang dinuduro ang mukha ni Tala. Wala kang karapatan sa kahit anong sulok ng bahay na ito. Isang salita mo pa ipapakaladkad kita sa labas ng gate. Sa tapat ng daan sa likod ng mababang bakod na kahoy, tahimik na nakatayo si Aling Nena. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kawalang puso ng mga anak ni Amalia. Lihim niyang kinuha ang kanyang lumang telepono at pinindot ang video record, kinukunan ang bawat detalye ng pang-aapi kay Tala at ang paglapastangan sa mga alaala ng pamilya. Habang nakaluhod sa putik si Tala, hindi niya napansin na sa loob ng sirang drawer ng makinang panahina bumagsak, may isang maliit na kalawanging kahon na bahagyang nabuksan, nagpapakita ng dulo ng isang lumang dilaw na sobre na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama. Nanginginig ang buong katawan ni Tala sa lamig ng ulan at sa sakit ng kanyang kalooban. Sa di kalayuan, narinig niya si Rodel na may kausap sa telepono malapit sa gate. Opo sir, halos tapos na kaming maglinis ng bahay. By next week, pirmahan na ng kontrata. Handa na ang lahat ng papeles at hawak na namin ang kanyang pahintulot. Cash payment as agreed. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay naging mabilis at mabigat, isang takot na may kasamang matinding determinasyon na hindi niya hahayaang mawala ang tanging tahanan na natitira para sa kanila ng kanyang lola. Lalong lumakas ang hampas ng hangin, pinayuyuko ang mga puno ng niyog sa dilim ng gabi sa Iloilo. Lumikha ang ulan ng tila walang katapusang ugong sa bubong habang si Charina ay nakatayo sa may pintuan ng lumang ancestral house, may matigas na mukha at walang bakas ng awa. Umalis ka na rito, Tala, hindi mo kami madadaan sa mga iyak mo. Sarado na ang gate, sigaw ni Charina, bago marahas na isinara ang malaking pinto ng bahay. Narinig ni Tala ang mabigat na tunog ng kandado mula sa loob. Lumapit siya sa bakal na gate, hinawakan ang mga kinakalawang na rehas habang bumubuhos ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Tia Charina, pakiusap naman po, basang-basa po ako rito sa labas. Pabuksan naman po ng gate. Pagmamakaawa ni Tala. Ngunit walang sumagot. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng malaking bahay. Iniwan lamang ang malamlam na ilaw sa balkonahe na nagbibigay ng anino sa kanyang nag-iisang figura. Nanginginig ang kanyang buong katawan, yakap-yakap ang nabasag na larawan ng kanyang lolo na binalot niya sa kanyang basang jacket. Mula sa tapat ng daan, bumukas ang pinto ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at semento. Lumabas si Aling Nena na may hawak na malaking itim na payong, mabilis na tinahak ang baha upang marating ang kinaroroonan ng dalaga. Diyos ko, Tala, Marika, iwanan mo na ang mga walang pusong taga-Maynila na yan, ta.
Tawag ni Aling Nena habang inaalalayan si Tala sa ilalim ng kanyang payong. Inakay niya ang dalaga patungo sa kanyang maliit, ngunit mainit na veranda. Agad na kumuha si Aling Nena ng isang tuyong tuwalya at isang mug ng mainit na tsokolate na gawa sa purong tableya ng probinsya. Dahan-dahang pinunasan ni Aling Nena ang basang buhok ni Tala. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-aalala ng isang ina. "Huwag ka nang umiyak, anak. Ang lola mo ay isang napakabuting tao. Noong nanganak ako sa bunso ko, at wala kaming kahit isang kusing, ang lola mo ang nagbigay sa amin ng bigas at nag-alaga sa akin. Hindi kita pababayaan dito sa labas, habang ang mga walang utang na loob na yan ay nagpapakasasa sa loob ng bahay na itinayo ng lola mo." Humigop si Tala ng mainit na tsokolate, unti-unting bumabalik ang init sa kanyang nangangatog na katawan. "Salamat po, Aling Nena. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gusto nilang ibenta ang bahay at ilipat si Lola sa isang murang ampunan na parang isang lumang kagamitan." Inilabas ni Aling Nena ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Tala. "Huwag kang mawalan ng pag-asa, may laban tayo. Tingnan mo ito." Ipinakita niya ang video na kanyang nirekod kanina. Malinaw na nakita roon ang panunulak ni Charina kay Tala sa putikan at ang malupit na pagtatapon ng mga gamit ni Amalia. Ito ang patunay ng kanilang kalupitan. Pwede nating gamitin ito para ipakita sa mga autoridad o sa barangay na pinagmamalupitan nila kayo ng lola mo. Tiningnan ni Tala ang screen, may kaunting liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pero sapat na po ba ito para pigilan ang pagbenta ng bahay? Sabi po ni Chorodel, may hawak silang pirma ni Lola para sa paglilipat ng titulo. Nag-isip ng malalim si Aling Nena habang hinahaplos ang likod ni Tala. "May kilala akong tao na makakatulong sa atin. Si Attorney Santos. Siya ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ng lola mo. Noong nagsisimula pa lamang siya bilang abogado at walang pambayad sa opisina, ang lola mo ang nagpahiram sa kanya ng pera nang walang anumang interes. Malaki ang utang na loob ng abogadong yan sa inyong pamilya. Dapat natin siyang lapitan bukas na bukas rin." "Attorney Santos?" Bulong ni Tala, itinanim ang pangalan sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Tala na nakabalot sa plastik sa loob ng kanyang bulsa ay nagsimulang manginig. Mabilis niya itong sinagot nang makita ang pangalan ni Dr. Leandro Reyes sa screen. "Hello, Tala." Ang boses ng doktor ay narinig sa kabilang linya, may kasamang kakaibang kaba at pagmamadali na lumalampas sa ingay ng ulan. "Nasaan ka ngayon?" "Pakiusap, huwag mo munang hahayaan ang mga tiyo mo na pumirma ng kahit anong papel tungkol sa lola mo. May natuklasan ako sa mga record dito sa ospital. May malaking pagkakamali sa pagsusuri ng kanyang dugo." Bago pa man maipaliwanag ng doktor ang lahat, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang umalingaw-ngaw mula sa highway, papalapit sa kanilang direksyon, at binasag ang katahimikan ng gabi sa gitna ng bagyo. Pumasok si Rodel sa silid ng ospital, bit-bit ang kanyang bag na naglalaman ng mga dokumentong tila nagdadala ng hatol sa buhay ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid ng charity ward, tinitiyak na walang ibang nurse na nakatingin bago lumapit sa tabi ng kama ni Amalia. "Ina, kailangan mo itong pirmahan ngayon." Bulong ni Rodel, ang kanyang boses ay may halong panggigipit habang inilalabas ang panulat at ang makapal na papel. "Ito ay para sa iyong medical authorization, para magamit namin ang iyong insurance at maasikaso ang pagbili ng mga gamot mo. Mabilis lang ito." Iminulat ni Amalia ang kanyang mga mata, ang kanyang pandinig ay matalas, ngunit pinili niyang panatilihing mahina ang kanyang anyo. Tumingin siya sa papel. Sa kabila ng panlalabo ng paningin, nabasa ng kanyang matatalas na mata ang mga salitang "Deed of Absolute Sale" at "Irrevocable Power of Attorney." Isang malamig na agos ng sakit ang dumaloy sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya hinayaang makita ito ni Rodel. Dahan-dahang iniabot ni Rodel ang panulat sa nanginginig na kamay ni Amalia. "Hawakan mo ito, ina. Ipirma mo rito ang iyong pangalan." Sinubukan ni Amalia na hawakan ang plastik na katawan ng ballpoint pen, ngunit sinadya niyang pakatandain ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinayaan niyang madulas ang panulat mula sa kanyang kamay at ito ay dahan-dahang gumulong sa ibabaw ng maputing kumot ng higaan. "Ina naman, ayusin mo, bulong ni Rodel, ang kanyang mukha ay napuno ng inis habang pinupulot ang panulat at muling isinusubo ito sa kamay ng ina. "Hawakan mo ng mabuti, isang pirma lang, napakadali nito." Muling sinubukan ni Amalia, ngunit sa pagkakataong ito, mas lalo niyang pinanginig ang kanyang mga daliri
hanggang sa mahulog ang panulat sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama nang walang tunog. Pasensya ka na, Rodel. Mahina at paos na bulong ni Amalia habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Hindi ko mahawakan ang panulat. Ang lamig ng aking mga kamay tila walang lakas ang aking mga daliri. Napakunot ang noo ni Rodel, lumapit siya nang mas malapit sa mukha ng ina at ang kanyang boses ay napuno ng nakatatakot na pananakot. Ina, makinig ka sa akin. Kung hindi mo pipirmahan ito, walang magbabayad sa mga gamot mo rito sa ospital. Gusto mo bang pabayaan ka na lang namin dito na mamatay sa sakit? Ginagawa namin ito para sa'yo para maipagamot ka namin sa Maynila sa mas magandang ospital. Ngunit hindi ka nagpapakita ng tulong, masyado kang matigas ang ulo. Tiningnan siya ni Amalia ang kanyang panganay na anak, na binuhat niya sa kanyang mga bisig noong ito ay may malubhang lagnat noong bata pa. Isang matalim na dusa ang sumaksak sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang pagkukunwari. Ipagpatawad mo, anak. Bukas na lang natin gawin. Masakit na masakit ang aking ulo, tapang ha. Bulong ni Amalia sabay pihit ng kanyang ulo sa kabilang direksyon. Humugot ng malalim na hininga si Rodel, galit na ibinalik ang mga papel sa kanyang bag. Siguraduhin mo lang na handa ka na bukas, ina. Wala na tayong oras. Nang umalis si Rodel upang manigarilyo sa labas, naging tahimik ang ward. Dahan-dahang ipinasok ni Amalia ang kanyang nanginginig na kamay sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno na may lumang asul na pabalat na ibinigay sa kanya ni Tala para sa kanyang mga panalangin. Sa pagkakataong ito, hindi mga panalangin ang kanyang isinusulat. Gamit ang isang maliit na lapis, dahan-dahan niyang isinulat ang mga pangalan ng kanyang 3 anak, ang petsa ng kanilang pagbisita, at ang bawat salita ng panlilinlang na kanilang binigkas sa kanya. Sa tuwing may pumasok na nurse upang suriin ang suwero, mabilis na isinusuksok ni Amalia ang kwaderno sa ilalim ng kanyang unan, pinipilit na humiga ng diretso, at nagkukunwaring natutulog habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Sa isa sa mga pagsusuring ito, napansin ni Amalia ang isang batang nurse na si Joy. Nanginginig ang mga kamay nito habang sinusuri ang chart ng mga gamot. Habang hinahawakan ang pulso ni Amalia, bumulong ito sa napakahinang boses. Lola, mag-iingat po kayo. May mga tao pong nagtatanong tungkol sa inyong records. Tila may hindi tama sa kanilang mga kinikilos. Bago pa man makapagtanong si Amalia, mabilis na lumabas si Joy, mukhang may kinatatakutan. Dahan-dahang pinihit ni Amalia ang kanyang ulo upang tumingin sa bintana ng ikalawang palapag. Sa ibaba sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa paradahan ng ospital, nakita niya si Charina. May kausap itong isang estrangherong lalaki na may suot na mamahaling Amerikana. Nakita ni Amalia ang pag-abot ng lalaki ng isang makapal na brown envelope kay Charina. Kinuha ito ni Charina nang may malaking tanggiti sa kanyang mga labi at mahigpit na niyakap ang envelope sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Amalia ang tagpong iyon, ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding hinala habang sa pasilyo ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng opisina ni Dr. Leandro Reyes. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, nakaupo si Dr. Leandro Reyes sa harap ng kanyang mesa habang ang maliit na berdeng ilawan ay nagbibigay ng liwanag sa makapal na folder ng mga medical na record. Nakatitig siya sa kopya ng x-ray ng baga ni Amalia Villamor. May kung anong hindi nagtutugma, isang maliit na detalye na ayaw magpatulog sa kanya. Hindi ito maaari, bulong ni Leandro habang inilalapit ang kanyang mukha sa larawan. Ayon sa nakasulat na ulat, si Amalia ay may malaking tumor sa kaliwang baga na kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, isang malalang cancer na nasa huling yugto. Ngunit nang suriin niya ang dibdib ng matanda gamit ang kanyang stethoscope kahapon, wala siyang narinig na malalalim na huni ng likido na karaniwang maririnuig sa isang pasyenteng may ganoong kalalang sakit. Ang tanging naroon ay ang simpleng pamamaga ng baga na dulot ng pulmonya. Ang isang taong may cancer sa huling yugto ay mabilis na manghihina ang tibok ng puso at mahihirapang huminga ng diretso, ngunit ang tibok ng puso ni Amalia ay nananatiling matatag sa kabila ng kanyang panghihina. Mabilis na binuksan ni Leandro ang kanyang computer at hinanap ang mga pasyenteng pumasok sa ospital noong gabi ng malakas na bagyo. 2 pangalan ang lumabas sa kanyang screen: Amalia Villamor, 72 taong gulang; Amalia Villamil, 71 taong gulang. Ang 2 matanda ay dinala sa emergency room sa magkaparehong oras sa gitna ng malakas na ulan
at baha na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa buong ospital. Ipinatawag ni Leandro ang head nurse na si Teresa sa kanyang opisina. "Nurse Teresa, tanda mo ba ang gabi ng bagyo nang dalhin dito si Mrs. Villamor?" Mukhang kinabahan si Teresa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay. "Opo, Doc, sobrang gulo po nun. Bumagsak ang generator natin at manumano nating isinulat ang mga pangalan sa mga lalagyan ng specimen ng dugo bago ipadala sa lab. Posible kaya na nagkapalit ang mga slide ng dugo at x-ray ni na Mrs. Villamor at Mrs. Villamil?" Seryosong tanong ng doktor. Namutla ang mukha ni Teresa. "Diyos ko, Doc, magkatabi po sila sa emergency room bago inilipat sa magkaibang ward. At halos magkapareho ang kanilang mga pangalan." Hindi na nag-aksaya ng oras si Leandro. Bumaba siya sa silid ng mga lumang record sa silong ng ospital, isang madilim na silid na amoy lumang papel at alikabok. Naupo si Leandro sa isang lumang selyang bakal dahan-dahang tinanggal, ang kanyang salaming may manipis na rehas, at pinunasan ito gamit ang dulo ng kanyang puting Amerikana. Humugot siya ng malalim na buntong hininga sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nag-iisang bumbilya. Pagod na ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya kayang hayaang mamatay ang isang pasyente dahil lamang sa pagkakamali ng isang numero. Hinanap niya ang manumanong logbook ng laboratorio mula sa gabing iyon. Nang makita ang pahina, napansin niya ang isang bahagi na may bura ng puting likido sa tapat ng ID number ni na Villamor at Villamil. Tiningnan niya sa microscope ang natirang slide ng dugo ni Amalia Villamor. Ang mga selula nito ay nagpapakita lamang ng pagtaas ng white blood cells na lumalaban sa impeksyon pulmonya. Walang bakas ng mga agresibong selula ng cancer. Pulmonya lang ito, hindi siya mamamatay, kan bulong ni Leandro, habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa tuwa. Ngunit nang ilipat niya ang pahina, isang maliit na dilaw na papel ang nahulog mula sa logbook. May nakasulat doon na maikling bilin. "Ilabas agad si Villamor, huwag nang gumawa ng karagdagang pagsusuri." May nakasulat na initials sa ilalim na tila nagmula sa isang mataas na opisyal ng ospital. Kumunot ang noo ni Leandro. Bakit may nagmamadaling ilabas si Amalia at pinipigilan ang karagdagang pagsusuri sa kanya? Mabilis na iniligpit ni Leandro ang mga papeles sa kanyang bag. Kailangan niyang makita si Tala ngayon din upang sabihin ang katotohanan bago mapilitan si Amalia na pirmahan ang anuman sa mga dokumento ng kanyang mga anak. Ngunit paglabas niya ng archive room, hinarang siya ng kanyang kasamahang doktor na si Dr. Alcantara na may hawak na isang puting sobre. "Leandro, kailangan mong lumayo sa kaso ni Mrs. Villamor." Malamig na sabi ni Alcantara. Ang pamilya ng pasyente, ang kanyang panganay na anak na si Rodel Villamor, ay naghain ng formal na reklamo laban sa iyo. Sinabi nilang ginugulo mo sila at sinasadya mong patagalin ang paglabas ng kanilang ina upang madagdagan ang bill. Sinuspinde ka ng administrasyon sa kasong ito simula ngayong gabi. Nahigpitan ni Leandro ang hawak sa kanyang bag na naglalaman ng katotohanan habang sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan at ang tunog ng telepono ni Tala na muli niyang tinatawagan ay nananatiling walang sumasagot sa gitna ng dilim. Binalot ng malamig na lungkot ang pagbabalik ni Amalia sa kanyang sariling tahanan. Sa halip na iakyat siya sa kanyang malaki at mahangin na silid sa ikalawang palapag kung saan nakatayo ang kanyang kama na gawa sa matibay na nara. Inilapag siya ni na Rodel at Benedicto sa isang lumang folding bed sa pinakasulok ng sala. Ang paligid ay puno ng mga nakatambak na kahon ng karton, mga nakataling lumang pahayagan, at makapal na alikabok na nagpapabigat sa hangin. Tumingin si Amalia sa paligid, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may hudyat ng pagtatanong. "Charina, bakit dito ang aking kwarto, ang aking higaan sa itaas?" Lumapit si Charina na may bitbit na peking ngiti. Pilit na pinapakita ang huwad na pag-aalala habang inaayos ang dulo ng kumot ni Amalia. "Ina naman, don't be so stubborn. Inilagay ka namin dito sa sala para mas malapit ka sa pinto. Alam mo naman, just in case kailangan ka naming itakbo ulit sa ospital. Gamit ang ambulansya, hindi kami mahihirapan na ibaba ka mula sa hagdanan. It's for your own safety." "Okay, at saka masyadong maalikabok ang kwarto mo sa itaas. Nililinis pa namin." Alam ni Amalia ang katotohanan. Nilinis nila ang kanyang kwarto sa itaas upang ihanda ito para sa pagbisita ng mayamang mamimili ng lupa na darating sa mga susunod na araw. Pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata, hinahayaang isipin ng kanyang mga anak na siya ay tuluyan ng sumusuko sa kanyang karamdaman. Nang pumasok si Tala sa sala,
Dala ang kanyang maliit na bag, pagkatapos siyang payagang makapasok muli ng kanyang mga tiyo, dahil sa takot na mapag-usapan ng mga kapitbahay, halos maiyak siya sa kanyang nakita. Ang kanyang lola ay nakahiga sa isang maruming sulok nililigiran ng mga lamok at langaw. Tiya, bakit niyo iniwan si lola rito sa sala? Napakaraming lamok at napakainit po rito. Galit at naiiyak na reklamo ni Tala. Tumingin si Charina kay Tala ng may pandidiri. Kung ayaw mong maalikabukan ng lola mo, dalian mo diyang maglinis. Don't just stand there crying like a child. Kumuha ka ng basahan at punasan mo yang sahig. Ikabit mo rin yang kulambo para hindi siya kagatin ng lamok. Mabilis na ibinaba ni Tala ang kanyang bag. Tumakbo siya sa kusina, kumuha ng timba ng tubig at lumang basahan at nagsimulang linisin ang bawat sulok ng higaan ng kanyang lola. Kinuha niya ang lumang kulambo mula sa aparador at maingat na isinabit ito sa ibabaw ng folding bed upang bigyan ng proteksyon ang matanda. Nang dumating ang gabi, naging tahimik ang buong bahay. Sina Rodel at Charina ay nasa itaas, may mga bulong na naririnig tungkol sa mga dokumento ng bentahan. Sa madilim na sala, naupo si Tala sa isang maliit na upuang kahoy sa tabi ng kama ni Amalia. Ang tanging liwanag na pumapasok sa bintana ay nagmumula sa maliit na bumbilya sa tapat ng bahay ni Aling Nena. Inabot ni Tala ang kamay ng kanyang lola, dahan-dahang hinaplos ang mga tuyong daliri nito. Upang pakalmahin ang matanda, nagsimula siyang umawit sa napakahinang boses ng isang lumang Hiligaynon lullaby na itinuro rin sa kanya ni Amalia noong bata pa siya. Ili-ili tulog bata, ili-ili tulog bata. Habang umaawit si Tala, naramdaman niya ang biglang pagpiga ng mga daliri ni Amalia sa kanyang kamay, isang mahigpit, matatag, at buhay na pagpiga na tila nagsasabing, "Magpakatatag ka, aking apo." Iminulat ni Amalia ang kanyang mga mata sa dilim, nakatitig kay Tala ng may buong talino at determinasyon. Walang bakas ng panghihina sa kanyang mga mata, kundi ang nagbabadyang bagyo para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Habang nakaupo roon, tumingin si Tala sa bintana na may rehas na bakal. Napansin niya ang isang mamahaling itim na kotse na may maitim na salamin na dahan-dahang gumagapang sa tapat ng kanilang gate. Pangatlong beses na itong dumaan sa nakalipas na isang oras. Ang mga ilaw nito ay sandaling tumatanglaw sa madilim na bakuran bago tuluyang nawawala sa dulo ng daan. Sino ang mga taong sakay niyon? Bago pa man makapag-isip si Tala, isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa hagdanan. Tumingin siya sa itaas at nakita si Benedicto na pababa ng hagdan nang dahan-dahan, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang nakatuping papel at isang itim na panulat. Dire-diretsong naglakad si Benedicto patungo sa higaan ng natutulog na lola. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid upang tiyakin na walang nakakakita sa kanya. Nang hindi napapansin na si Tala ay nakaupo sa madilim na sulok sa likod ng nakasabit na kulambo. Narinig ni Tala ang marahang kalasing ng sapatos ni Benedicto habang papalapit ito sa unan ni Amalia. Sa loob ng madilim na lobby ng ospital, hinabol ni Dr. Leandro Reyes ang kanyang hininga habang mahigpit na nakakapit sa kanyang leather bag. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuang salamin patungo sa paradahan, hinarang siya ng 2 security guard na may hawak na utos ng suspensyon. "Doc Leandro, pasensya na po," sabi ng gwardya na si Mang Tomas, may bakas ng paghingi ng paumanhin sa kanyang boses. "May mahigpit na bilin si Dr. Alcantara. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng anumang file o lumabas dala ang mga record ng ospital." "Mang Tomas, pakiusap, buhay ng tao ang nakataya rito." Mabilis at mariing tugon ni Leandro habang pinapakita ang katatagan sa kanyang mga mata. "Mali ang hatol sa pasyente. Kailangan ko itong ihatid ngayon din." Bago pa man makatawag ng backup ang mga gwardya, mabilis na lumingon si Leandro at tumakbo patungo sa fire exit sa likod ng gusali. Lumabas siya sa madilim na pasilyo malapit sa tapunan ng mga medikal na basura. Ang malamig at malakas na ulan ay agad na dumampi sa kanyang mukha nang buksan niya ang pinto. Tumakbo siya patungo sa kanyang lumang sasakyan na nakaparada sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ngunit tila nakikipagsabuatan ang tadhana sa mga masasamang balak. Habang tinatahak niya ang baha sa kahabaan ng kalsada sa Iloilo, biglang nanginig ang makina ng kanyang sasakyan at tuluyang namatay matapos pasukin ng tubig baha ang silindro nito. Subukan man niyang i-start muli ang makina, tila tuyong tunog lamang ang lumalabas. "Huwag ngayon, pakiusap," bulong ni Leandro sa dilim. "Walang ibang paraan."
Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, binuhat ang kanyang bag, at lumusong sa baha na abot tuhod na ang lalim. Nagsimula siyang tumakbo sa gitna ng unos. Habang tumatakbo sa maputik na kalsada, biglang naputol ang strap ng kanyang murang sapatos. Huminto si Leandro sa ilalim ng isang maliit na bubong, nakita ang isang piraso ng kalawanging alambre sa tabi ng daan. Mabilis niya itong ipinulot at ibinalot sa kanyang sapatos upang itali ito pabalik sa kanyang paa. Hindi inirereklamo ang talas ng alambre na unti-unting bumaon sa kanyang balat. Kailangan niyang magpatuloy. Inilabas niya ang kanyang telepono upang tawagan si Tala, ngunit ang screen ay napuno ng basang tubig at ang nakasulat lamang sa itaas ay walang signal dahil sa mga nasirang poste ng kuryente sa probinsya. Sa gitna ng kanyang pagod, isang dilaw na ilaw ng tricycle ang sumulpot sa dulo ng kalsada. Si Aling Nena na katatapos lang kumuha ng mga kandila sa barangay hall ay nakaupo sa loob nito. "Dr. Leandro, bakit ka tumatakbo sa ulan?" Sigaw ni Aling Nena nang makilala ang doktor. Aling Nena ang lola ni Tala. Hindi siya mamamatay. Mali ang diagnosis. Sigaw ni Leandro habang hinahabol ang kanyang hininga. Kailangan kong makarating sa bahay bago nila siya mapilitang pumirma. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena sa matinding gulat. Agad niyang sinabihan ang driver ng tricycle. "Kuya, dalihan mo sa ancestral house ni na Amalia, bilisan mo." Mabilis na umandar ang tricycle, sumasagasa sa baha at putik hanggang sa marating nila ang madilim na bakal na gate ng ancestral house. Mabilis na bumaba sina Leandro at Aling Nena. Maliwanag ang ilaw sa sala ng lumang bahay, nagpapakita ng mga nakatatakot na anino sa bintana. Nakita nila ang anino ni na Rodel Charina at isang hindi kilalang lalaki na may hawak na mga papeles, isang abogado na kanilang dinala upang saksihan ang pagpirma. Habang papalapit si Leandro sa pinto, narinig niya ang matinis at galit na sigaw ni Charina. Mula sa loob, lumalampas sa ingay ng ulan at hangin. "Pumirma ka na, ina. Para din sa'yo ito. Huwag mo na kaming pahirapan." Itinaas ni Leandro ang kanyang kamay, inihanda ang kanyang buong lakas upang itulak at buksan ang mabigat na kahoy na pinto ng sala. Sa isang malakas na tulak, binuksan ni Dr. Leandro Reyes ang pinto ng sala. Pinapasok ang malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang lupa. Ang ingay ng pinto ay nagdulot ng biglang paghinto ng tatlong magkakapatid at ng kanilang kasamang abogado na noon ay nakatayo sa paligid ng higaan ni Amalia. "Who gave you the right to barge in here?" Galit na sigaw ni Rodel habang humahakbang patungo kay Leandro. "May suspension ka sa ospital, di ba wala kang karapatang manghimasok sa pamilya namin?" Hindi natinag si Leandro sa galit ni Rodel. Bagaman basang-basa ang kanyang puting Amerikana at may sugat ang kanyang paa dahil sa nakatali na alambre sa sapatos, humakbang siya ng may buong dignidad patungo sa gitna ng sala. Inilabas niya ang tuyong dokumento mula sa kanyang bag. "Hindi ko pinapahalagahan ang suspension, Rodel." Seryosong tugon ni Leandro, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng ulan sa labas. "Narito ako bilang doktor ni Mrs. Amalia Villamor at hawak ko ang opisyal na resulta ng kanyang pagsusuri mula sa Regional Laboratory ng Department of Health." "Anong resulta?" ang kunot noong tanong ng abogadong kasama ni na Rodel. Tumingin si Leandro kay Tala na noon ay nakatayo sa madilim na sulok, may hawak na basahan at may namumulang mga mata sa takot. Pagkatapos ay hinarap niya ang magkakapatid. Mali ang unang tiyanduan, malinaw na pahayag ni Leandro. Walang cancer si Mrs. Amalia Villamor. Hindi siya nag-aagaw buhay dahil sa malalang tumor. Noong gabi ng bagyo, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa laboratorio dahil sa pagbaha at kawalan ng kuryente. Nagkapalit ang kanyang mga record at slide ng dugo sa isa pang pasyente na si Amalia Villamil. Ang taming sakit ni Mrs. Villamor ay pulmonya, isang sakit na ganap na madaling gamutin sa pamamagitan ng mga tamang antibiotic. At sa katunayan, maayos na ang kanyang mga baga ngayon. Natahimik ang buong sala. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Si Tala ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng labis na katuwaan. "Lola, Diyos ko Lola, hindi ka po mamamatay." Umiiyak na bulong ng dalaga habang lumalapit sa gilid ng kulambo. Ngunit ang reaksyon ng tatlong anak ay hindi nagpapakita ng tuwa. Sa halip na magpasalamat sa kaligtasan ng kanilang ina, ang kanilang mga mukha ay napuno ng matinding takot, pagkabigo at pagkagulat. "Mamali?" Nautal na tanong ni Charina, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha habang nakatitig sa papel na hawak ni Leandro.
But how can that be? Nakapag-usap na kami sa buyer. Paano yung 5 million pesos cash? Kung ganon, hindi natin pwedeng ibenta ang bahay. Pabulong na tanong ni Benedicto, hindi napapansin, na lumalabas na ang kanilang tunay na hangarin sa harap ng abogado. Sa likod ng manipis na kulambo dahan-dahang gumalaw si Amalia. Itinulak niya ang tela ng kulambo sa isang tabi, at sa pagkakataong ito hindi siya gumamit ng anumang tulong upang umupo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa sa malamig na semento ng sala. Tumayo siya ng diretso. Ang kanyang likod na tila baluktot sa loob ng maraming taon, dahil sa hirap at sakripisyo, ay muling nagkaroon ng kahangahangang dignidad. Nilagpasan niya sina Rodel Charina at Benedicto, na tila ba sila ay mga hangin lamang at dire-diretsong lumapit kay Tala. Inangat ni Amalia ang kanyang nanginginig, ngunit mainit na mga kamay dahan-dahang hinawakan ang maputik na mukha ng kanyang apo at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri. Huwag ka nang umiyak, Tala. Buhay ang iyong lola. Andito ako. Sa sandaling iyon lumingon si Amalia kay Leandro. Nagpalitan sila ng isang malalim na tingin, isang tingin ng pasasalamat mula sa matanda at isang tingin ng buong respeto at proteksyon mula sa doktor. Lumingon din si Tala kay Leandro at sa pagitan ng kanilang mga mata ay nagkaroon ng isang maikling sandali ng tahimik na pagkaunawa, isang banayad na koneksyon na lumalampas sa pagiging doktor at pamilya. Hinarap ni Amalia ang kanyang 3 anak na noon ay nakatayo na parang mga magnanakaw na nahuli sa akto ng pagnanakaw. Sa isang boses na hindi na mahina at paos, kundi malalim at umaalingaw-ngaw, sa ilalim ng lumang bubong ng bahay nagsalita si Amalia. Salamat, Dr. Leandro. Ngayon oras na para ayusin natin ang aking tunay na pamana. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila unti-unting naghuhugas sa bawat alikabok at dumi na dinala ng kasakiman sa loob ng lumang ancestral house. Matapos umalis nina Dr. Leandro at Aling Nena upang magkunwaring sumuko sa panggigipit ng pamilya, naging tahimik ang sala. Hinila ni Amalia si Tala palapit sa kanya at bumulong sa napakahinang boses. Tala, aking apo. Pakiusap, huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa iyong mga tiyo at tiyake. Bulong ni Amalia, ang kanyang mga mata ay puno ng matalinong plano. Hayaan mo silang mag-isip na ako ay may sakit pa rin at walang alam sa katotohanan. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang kanilang kasakiman. Tumango si Tala, dahan-dahang pinunasan ang kanyang natitirang luha. Nauunawaan niya na ito ang paraan ng kanyang lola upang bigyan ng pagkakataon ang mga anak na ipakita ang kanilang tunay na pagkatao bago harapin ang huling hatol. Kinabukasan pumasok sa sala sina Rodel Charina at Benedicto. May bitbit ng ngiti si Rodel habang hawak ang isang makapal na folder ng kontrata. Gising ka pala. Seryosong sabi ni Rodel habang nauupo sa tabi ng folding bed. Nakausap na namin ang ahente ng lupa. Sabi niya kailangan na nating pirmahan ang kontrata ngayon dahil nagmamadali ang buyer na ibigay ang cash. Ang perang ito ay gagamitin natin para sa pagpapagamot mo sa Maynila. Napakabuti ng buyer na ito, handa silang tumulong. Tumingin si Amalia kay Rodel, ang kanyang mukha ay walang emosyon, nagkukunwaring mahina at nahihirapang magsalita. Rodel, kung ibebenta niyo ang bahay na ito, saan ako titira? Saan niyo ako dadalhin habang ako ay nagpapagamot? Lumapit si Charina, sumingit sa usapan gamit ang kanyang matamis, ngunit peking boses. Oh Ina, don't worry, nakahanap kami ng isang napakagandang tahanan para sa mga matatanda sa Maynila, ang Bahay Kalinga. May magagandang halamanan doon at may mga high-class na doktor at nurse na titingin sa iyo araw-araw. Para ka lang nandoon sa isang resort, mas komportable ka doon kaysa dito sa lumang bahay na napakaraming alikabok. Tinitigan ni Amalia ang kanyang anak na babae. Ngunit, hindi ba ako pwedeng tumira sa isa sa inyong mga bahay sa Maynila? Sandaling natigilan si Charina bago mabilis na nag-isip ng idadahilan. Ina, alam mo naman kung gaano kaliit ang kondo namin sa Maynila. At pareho kaming nagtatrabaho ng husband ko, walang mag-aalaga sa iyo doon. This is the best option para hindi ka maging pabigat sa amin at para makuha mo rin ang pinakamagandang care. Ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Itinaas ni Amalia ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na buhok ni Charina habang ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang mapait at malamlam na ngiti. Ipinanganak niya ito inalagaan noong walang-wala sila.
at ngayon ay itinuturing na lamang siyang isang pabigat na kailangang itapon sa malayo. Batid ni Amalia na ito na ang huling pagkakataon na hahawakan niya ang kanyang anak nang may haplos ng pagiging ina. Sa kabilang bahagi ng sala sa likod ng malaking cabinet na kahoy, tahimik na nakatayo si Tala. Hawak niya ang kanyang telepono na nakatago sa likod ng isang lumang libro lihim na nire-record ang bawat salita ng panlilinlang at pag-gaslight ng kanyang mga tiyo at tiya. Ang screen ng kanyang telepono ay tahimik na nagpapakita ng tumatakbong oras ng recording. Tumango si Amalia ng dahan-dahan. Sige, kung iyan ang sa tingin ninyo ay makakabuti para sa akin. Magkita tayo sa opisina ng abogado sa Lunes ng umaga. Pipirmahan ko ang lahat ng mga papel na gusto ninyo. Puno ng tuwa ang puso ng tatlong magkakapatid, pilit na tinatago ang kanilang mga ngiti ng tagumpay. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Tala sa kusina, napansin niya si Benedicto na nakaupo sa harap ng kanyang computer sa silid kainan. Lumapit siya ng dahan-dahan at nakita ang ginagawa nito. Lihim na binubura ni Benedicto ang mga digital na larawan at lumang dokumento ng kanilang yumaong ama na si Alfredo mula sa computer system upang ihanda ang bahay para sa pagdating ng bagong may-ari. Ayaw ng buyer ng mga lumang kalat bulong ni Benedicto sa kanyang sarili habang tinatapon ang mga file sa recycle bin. Nahigpitan ni Tala ang hawak sa baso, ang kanyang puso ay napuno ng tahimik, ngunit matinding galit sa kawalan ng respeto ng kanyang mga tiyo sa alaala ng kanilang sariling ama. Narinig niya ang mabilis na tunog ng sasakyan ni Rodel na umaandar paalis patungo sa lungsod upang ihanda ang huling pakikipagtagpo sa mamimili ng lupa. Ang opisina ni Attorney Jose Santos ay tahimik na papalamutian ng mga lumang aklat ng batas na may amoy ng lumang papel at semento. Dumating si Amalia kasama si Tala at Dr. Leandro sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay pupunta sa ospital para sa isang huling medikal na pagsusuri. Sinalubong sila ng matandang abogado na may bakas ng matinding respeto sa kanyang mga mata. Noong kabataan nito si Amalia at ang kanyang yumaong asawa na si Alfredo ang nagbigay ng tulong upang makapagtayo ito ng sariling opisina. Amalia, narinig ko ang lahat mula kay Dr. Leandro. Malungkot na sabi ni Attorney Santos habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Hindi ako makapaniwala na ang mga anak mo ay may kakayahang gawin ito sa iyo. Si Alfredo ay isang mabuting tao at alam kong hindi niya hahayaang mangyari ito sa iyo. Umupo si Amalia sa malaking selyang gawa sa leather. Ang kanyang anyo ay kalmado, may hawak na hindi mapapantay ang dignidad na tila isang reyna na handang magbigay ng kanyang huling hatol. Jose, gusto kong bawiin ang lahat, malinaw at matatag na pahayag ni Amalia. Lahat ng pinirmahan kong power of attorney kay Rodel ay formal kong pinapawalang bisa mula sa araw na ito. Gumawa ka ng dokumento na magpapatunay na wala ng halaga ang kanyang pirma sa aking mga ari-arian. Madaling gawin yan, Amalia, tumango si Attorney Santos habang inihahanda ang mga papeles ng revocation. Mula sa sandaling mapirmahan mo ito, wala ng karapatan si Rodel na humawak o magbenta ng anuman sa iyong pangalan. At pangalawa, lumingon si Amalia kay Tala, na nakaupo sa kanyang tabi, mukhang naguguluhan at natatakot. Ang aming ancestral house sa Iloilo, gusto kong ilipat ang buong pagmamay-ari nito kay Tala. Siya lamang ang nag-alaga sa akin noong akala ng lahat ay malapit na akong mamatay. Siya lamang ang nagbigay ng tapat na pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Lola, wag po, nanginginig ang boses ni Tala habang hinahawakan ang braso ng Lola. Napakalaki po ng bahay na yan. Hindi ko po kayang tanggapin. Ngumiti si Amalia, hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. Para sa iyo ito, aking apo, upang magkaroon ka ng sariling bubong at hindi ka na maapi ng kahit na sino sa pamilyang ito kapag wala na ako. Pirmahan mo ang kasunduan, Tala. Bago nila simulan ang pagpirma, binuksan ni Attorney Santos ang isang maliit na bakal na vault sa gilid ng kanyang mesa. Inilabas niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng bangko. Amalia, bago natin tatapusin ang paglilipat ng lupa, mayroon akong gustong ipakita sa iyo, seryosong pahayag ng abogado. Ito ay tungkol sa isang lihim na bank account na iniwan ni Alfredo bago siya pumanaw. May bilin siya sa akin na bubuksan lamang ito kapag nakaranas ka ng matinding pagsubok mula sa inyong mga anak. Ang perang laman nito ay sapat upang pondohan ang iyong buhay at ang pag-aaral ni Tala nang hindi umaasa sa kahit kanino. Isang luha ng pasasalamat ang dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Amalia. Ang kanyang yumaong asawa
ay nag-iwan ng proteksyon para sa kanya batid ang maaaring maging ugali ng kanilang mga anak sa hinaharap. Ilaan mo ang buong pera sa account na iyan para sa Alfredo Villamor Memorial Fund. Mariing utos ni Amalia. Gagamitin natin ito upang magbigay ng scholarship sa mga mahihirap na bata sa ating bayan sa Iloilo. Walang kahit isang kusing na mapupunta sa aking 3 anak. Inilagay ni Attorney Santos ang notaryong dokumento sa harap ni Amalia. Dahan-dahan niyang ginabayan ang nanginginig na kamay ng matanda, inilagay ang kanyang hinlalaki sa pulang inkpad, at idiniin ang kanyang thumbprint sa papel, bago sumunod ang kanyang elegante at matatag na pirma. Idiniin ni Attorney Santos ang mabigat na bakal na notaryo sa ibabaw ng papel, lumikha ng isang malalim na marka ng opisyal na selyo. Tumingin ang abogado kay Amalia, ang kanyang muka ay seryoso ngunit may hudyat ng tagumpay. Tapos na ang lahat, Amalia. Protektado na si Tala at ang inyong ancestral house. Ngunit siguradong magwawala ang iyong 3 anak kapag nalaman nila ito. Ang anino ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa sahig ng opisina, nagbabadya ng pagdating ng 3 anak kinabukasan na umaasang makakakuha ng pirma ng pagsuko, ngunit haharap sa isang formal na deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng malaking conference room sa opisina ni Attorney Santos, masayang nag-uusap ni Rodel Charina at Benedicto, kasama si Mr. David, ang mayamang mamimili ng lupa mula sa Maynila. Nakalatag sa ibabaw ng makintab na mesang mahogany ang mga kontrata ng bentahan at ang mga panulat. Attorney Cruz, pakibilisan po ang pag-ayos ng huling dokumento. Mayabang na utos ni Rodel sa kanilang sariling abogado. Gusto naming matapos ito ngayon din. Isang malaking tulong ito para sa amin upang maayos na ang mga usapin sa pamilya. Yes, of course, nakangiting sagot ni Charina habang nakatingin kay Mr. David. Gagamitin po namin ang cash na ito para sa mas magandang pangangalaga sa aming ina. Masisiyahan siya sa desisyong ito, ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Attorney Jose Santos. Hawak ang isang asul na folder. Walang ngiti sa kanyang mukha, kundi ang seryoso at matatag na anyo ng isang tagapagtanggol ng batas. Rodel Charina Benedicto. Malamig na bati ni Attorney Santos habang umuupo sa tapat ng lamesa. Naparito kayo upang hingin ang orihinal na titulo ng Ancestral House para ibenta kay Mr. David. "Oh, Jose," mayabang na sagot ni Rodel habang ipinapakita ang power of attorney. "Narito ang pirma ni Ina. Kami na ang may buong karapatang magpasya sa lupang ito." Inilabas ni Attorney Santos ang notaryong dokumento mula sa kanyang folder at inilapag ito sa harap ng lahat. "Ikinalulungkot kong ipabatid sa inyo, at lalo na sa iyo, Mr. David, na ang bentahang ito ay hindi maaaring magpatuloy. Ang power of attorney na hawak ninyo ay formal nang ipinawalang bisa ni Amalia Villamor kahapon ng hapon." Nanlaki ang mga mata ni Rodel sa matinding gulat. Ano ipinawalang bisa? Impossible, may sakit si Ina. Halos walang malay siya sa ospital. "Ang inyong ina ay may buong talino at kamalayan," sagot ng abogado. "At katunayan, opisyal na niyang inilipat ang buong pagmamay-ari ng Ancestral House sa kanyang granddaughter na si Tala Villamor. Narito ang bagong titulo na nakarehistro na sa kanyang pangalan." Isang matinding hampas ng palad sa ibabaw ng lamesa ang ginawa ni Charina. Tumayo siya ng mabilis at sumigaw sa galit. "Ano kay Tala ang batang hampas lupang yan? Niloko niya si Ina. Ginamit niya ang kahinaan ng matanda para pirmahan ang paglilipat. Isang pandaraya ito, hindi kami papayag." Bago pa man lumala ang sigawan, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Leandro Reyes, dala ang mga opisyal na record ng ospital. "Walang pandarayang nangyari, Charina." Maring sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng sala. "Ang inyong ina ay hindi kailanman nag-agaw buhay dahil sa cancer. Nagkaroon ng malaking pagkakamali ang laboratorio na formal ko nang itinama. Pulmonya lamang ang naging sakit ni Mrs. Amalia Villamor at sa ngayon ay ganap na siyang malakas at alam ang bawat kilos ninyo." Natulala si Rodel, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. "Malakas? Hindi siya mamamatay." "Hindi," tugon ni Leandro. "At dahil sinubukan ninyong bawiin ang kanyang paggamot at ilipat siya sa isang murang ampunan na walang maayos na kagamitan, habang siya ay may sakit, inihanda na rin namin ang formal na reklamo para sa elder neglect at abuse laban sa inyong 3. Kapag ginulo ninyo si Tala o ang inyong ina, isasampa namin ito sa korte." Napatayo si Mr. David, ang kanyang mukha ay napuno ng inis at galit.
Rodel, sinabi mo sa akin na malinis ang transaksyong ito at walang anumang gulo sa pamilya ninyo. Ayokong masangkot sa inyong maruruming usapin sa korte at mga asunto. Kanselado na ang bentahang ito. Mabilis na kinuha ni Mr. David ang kanyang bag at lumabas ng opisina, isinara ang pinto ng marahas. Sina Rodel Charina at Benedicto ay naiwang nakatulala sa gitna ng kanilang natalong plano. Sa matinding taranta, aksidenteng nasagi ni Benedicto ang mga draft ng kontrata sa lamesa. Lumuhod siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupulot ang mga papel na wala ng anumang halaga sa batas. Tila isang taong naghahanap ng natitirang piraso ng kanyang gumuho na pangarap. Tumayo si Rodel, ang kanyang mga mata ay napuno ng puot habang nakatitig kay Leandro. Sabihin mo kay Tala, huwag siyang magdiwang. Akala niyo ba ay panalo na kayo, babayaran niya ang ginawa niyang ito sa amin? Habang palabas ng gusali, maririnig ang matinis na sigaw ni Charina sa pasilyo. Pupunta tayo sa lumang bahay ngayon din. Pipilitin nating magsalita ang matandang iyon, ipapabawi natin ang pirma niya. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa langit ng Iloilo, sumasabay sa paparating na bagyo na hahampas sa kanilang ancestral house. Nabalot ng matinding kadiliman ang buong paligid ng Iloilo, habang ang bagyo ay patuloy na nagdadala ng malamig na hangin at mahinang ulan. Sa loob ng ancestral house, tanging ang maliit na bumbilya sa sala ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng marinig ang sunod-sunod at marahas na hampas sa malaking pintong kahoy ng bahay. Ang lakas ng bawat pagbayo ay tila nagpayanig sa buong pundasyon ng lumang tahanan. Buksan mo itong pinto, Tala, huwag kang magtago dyan. Ang galit na sigaw ni Rodel ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe. Ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Bahay namin ito. Lumabas ka dyan kung ayaw mong sirain ko ang pintong ito. Nangangatog ang buong katawan ni Tala habang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang telepono sa nanginginig na kamay. Tio Rodel, pakiusap po, umalis na kayo, gabi na po, nagpapahinga si Lola at masama ang kanyang pakiramdam. Huwag mo kaming daanin sa mga pakiusap mo, Tala. Sumingit ang matinis na boses ni Charina mula sa labas. You gold digger, binrainwash mo si Ina para ilipat sa iyo ang titulo ng lupa. Lumabas ka riyan at ibalik mo ang sa amin. Humakbang si Tala patungo sa pinto, isinandig ang kanyang likod dito upang pigilan ang anumang puwersa mula sa labas, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa takot. Sinubukan niyang i-dial ang numero ng mga barangay tanod at ni Dr. Leandro, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila walang lakas dahil sa lamig. Sa gitna ng kanyang matinding takot, isang mainit at matatag na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat mula sa likod. Lumingon si Tala at nakita si Amalia. Ang mga mata ng kanyang lola ay kalmado, walang bakas ng takot o pag-aalala sa kabila ng nagwawalang mga anak sa labas ng pinto. Bahagyang umiling si Amalia, tinititigan si Tala ng may buong pagtitiwala. Huwag kang matakot, Tala pa. Bulong ni Amalia, ang kanyang boses ay may dalang hindi mapapantayang kapangyarihan. Hindi ka nila kayang saktan hanggat ako ay buhay at andito sa tabi mo. Dahil sa haplos ng kanyang lola, nakaramdam si Tala ng biglang lakas ng loob. Itinaas niya ang kanyang boses upang marinig ng mga nasa labas. Tio Rodel, Tia Charina, nakarecord po sa telepono ko ang lahat ng pananakot ninyo. Tumawag na ako sa barangay at kay Dr. Leandro. Ipapapolis ko kayo kapag sinira ninyo ang pinto ng bahay ko. Bahay mo, ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Charina habang muling pinapalo ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, ilang maliwanag na ilaw ng mga flashlight ang biglang tumanglaw sa madilim na bakuran. Pumasok si Aling Nena mula sa maliit na gate sa tabi, kasama ang 3 barangay tanod at 2 kapitbahay na may hawak na mga kahoy at payong. Rodel, Charina, Benedicto, ano ba ang ginagawa ninyo sa gitna ng gabi? Ang matatag na boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Nandito kayo para mambulabog ng may sakit. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Aling Nena, huwag kayong makialam dito. Galit na sagot ni Rodel. Family matter ito, bahay ng ina namin ito, hindi na ito sa inyo. Nakapangalan na ito kay Tala. Sigaw ni Aling Nena. At saksi ang buong barangay sa kawalan ninyo ng puso sa sarili ninyong ina.
Dahil sa matinding desperasyon tumakbo si Benedicto patungo sa compartment ng kanilang sasakyan at kumuha ng isang malaking bakal na pangtanggal ng gulong. Kuya, ayaw nilang buksan. Sisirain ko ang kandado ng gate. Mabilis siyang lumapit sa bakal na gate ng bakuran, itinaas ang bakal at nagsimulang hampasin nang marahas ang kandado nito sa ilalim ng ulan. Ang tunog ng bakal na sumasagi sa bakal ay lumikha ng matitinis na tunog na yumanig sa tahimik na kalsada. Ngunit bago pa man tuluyang masira ni Benedicto, ang kandado, isang nakasisilaw na puting ilaw mula sa isang paparating na sasakyan, ang tumama sa kanilang mga mukha. Kasunod ang maliwanag na asul at pulang ilaw ng sirena ng pulis na mabilis na huminto sa harap ng gate. Mabilis na bumukas ang mga pinto ng sasakyan ng pulis at lumabas ang dalawang opisyal kasama si Dr. Leandro Reyes. Itinuro ni Leandro si Benedicto na noon ay hawak pa rin ang bakal na pangtanggal ng gulong sa harap ng gate. Ibagsak mo ang bakal na yan. Sigaw ng opisyal ng pulis habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang holster. Ibagsak mo yan kung ayaw mong mabaril. Natakot si Benedicto kaya naman mabilis niyang ibinagsak ang bakal sa maputik na daan. Mabilis na lumapit si Rodel upang magpaliwanag, pilit na pinapanatili ang kanyang peking dignidad. Chief, wait po. Malaking pagkakamali ito. Family matter po ito, kami ang mga anak ng may-ari ng bahay na ito. Humakbang si Leandro patungo sa tapat ng gate. Hindi na, Rodel. Opisyal nang nailipat ang pagmamay-ari ng bahay na ito kay Tala Villamor. At narito ang mga pulis dahil sa inyong marahas na pagpasok at pagkasira ng pribadong ari-arian. Sa sandaling iyon, ang malaki at mabigat na pintong kahoy ng ancestral house ay dahan-dahang bumukas. Lumabas si Amalia mula sa loob. Hindi siya suot ng hospital gown, kundi ang kanyang pinakamagandang lumang saya na may disenyong gawa sa burdaang saya na binili ng kanyang yumaong asawa na si Alfredo para sa kanya noong kanilang kabataan. Nakaayos ang kanyang buhok at tumayo siya ng diretso sa veranda, nakatitig sa bakuran ng may hindi mapapantayang lakas at dignidad. Inang bulong ni Charina na biglang nanghina ang mga tuhod nang makitang malakas at naglalakad ang ina sa sarili nitong mga paa. Nang matanto ng tatlong anak na ganap nang natalo ang kanilang maruruming plano, agad silang lumuhod sa putikan sa harap ng gate. Ina, patawarin mo kami. Umiiyak na sigaw ni Rodel habang nakaluhod sa putik. We were wrong. Nag-alala lang naman kami sa kalusugan mo, kaya namin naisipang ibenta ang bahay para maipagamot ka sa mas magandang ospital sa Maynila. Tumakbo si Charina sa mga rehas ng gate. Hinawakan ito habang umiiyak ng husto. Ina, patawad po, I was just stressed out. Mahal ka namin, ina, pakiusap. Huwag mong ibigay ang bahay kay Tala, pamilya mo pa rin kami. Ina, patawad po. Tulungan mo ako sa aking mga utang. Pagmamakaawa rin ni Benedicto habang nakaluhod sa tabi ni Rodel. Tinitigan sila ni Amalia ng may malamig at walang emosyong muka. Inilabas niya ang isang nakatuping puting papel mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita ay malinaw at umaalingaw sa buong kalsada, sapat upang marinig ng mga pulis, ng mga tanod at ng lahat ng kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari. Rodel, Charina, Benedicto at panimula ni Amalia. Noong ako ay nakaratay sa ospital, ang nakita ninyo sa akin ay hindi isang ina na naghihirap, kundi isang susi sa kayamanan na gusto ninyong agawin bago pa man ako tuluyang mawala. Narinig ko ang bawat bulong ninyo tungkol sa bentahan ng bahay habang ako ay nakahiga. Narinig ko kung paano ninyo ako itinuring na pabigat. Tumingin si Amalia sa papel at binigkas ang mga salitang tatatak sa puso ng bawat isa. Kaya naman ito ang aking huling hatol. Ang manako hindi para sa mga anak na naghihintay sa kamatayan ko. Lumingon si Amalia kay Tala. Tala, aking apo, isara mo ang gate. Ilock mo ang pinto. Lumapit si Tala sa gate. Ang mga opisyal ng pulis ay tumayo sa harap ng gate upang harangan sina Rodel na pilit na gustong pumasok. Mayroon akong iniwang maliit na kahon sa veranda para sa inyo. Dagdag ni Amalia habang itinuturo ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay walang ginto o pera kundi ang mga lumang larawan ng kanilang kabataan noong sila ay mahirap pa, ngunit tapat ang pagmamahalan. Iyan lamang ang natitirang pamana ko sa inyo, ang inyong sariling alaala. Habang umiiyak ang kanyang mga anak sa putikan sa labas ng gate, dahan-dahang itiningala ni Amalia ang kanyang mukha sa madilim na langit.
Isang malamig na patak ng ulan ang dahan-dahang dumampi sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan. Ang patak na gumulong sa kanyang mukha, isang pisikal na simbolo ng paghuhugas sa lahat ng sakit pighati at luha na dinala niya bilang isang ina sa loob ng maraming taon. Malaya na siya. Umalis sina Rodel Charina at Benedicto na may dalang matinding kahihiyan sa harap ng buong komunidad. Mabilis na isinara ni Tala ang gate at kinandado ito. Lumingon siya kay Leandro na nakatayo sa may hagdanan basa ng ulan, ngunit may mainit na ngiti sa kanyang muka. Lumapit si Tala at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng doktor, naramdaman ang matatag at ligtas na pisil ng isang bagong simula na binuo sa katapatan at paggalang. Isang malamig at banayad na hangin ang dumaan sa halamanan ng mga orchid, tinatangay ang mga huling ulap ng bagyo patungo sa malayo. Sumikat ang araw ng may bagong pag-asa sa ibabaw ng ancestral house, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga dahon ng halaman, nabasa pa ng hamog ng nagdaang bagyo. Ang kapaligiran ay tahimik at payapa, malayo sa ingay at kasakiman na nagpahirap sa tahanang ito noong mga nakaraang linggo. Sa malawak na hardin, masayang nagtatanim sina Amalia at Tala ng mga bagong halaman at orchid. Ang kalusugan ni Amalia ay mabilis na bumalik, ang kanyang mga pisngi ay may magandang kulay at ang kanyang mga kilos ay puno ng bagong lakas. Lola, dahan-dahan lang po sa pagbubuhat. Nakangiting paalala ni Tala habang inaayos ang lupa sa paligid ng isang bagong tanim na halaman. Huwag kang mag-alala, Tala, tumatawang sagot ni Amalia. Pakiramdam ko ay mas bata pa ako ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ang hangin dito sa ating bakuran ay mas masarap lang hapin ngayon. Habang nag-uusap ang maglola, dahan-dahang pumasok si Dr. Leandro Reyes sa gate. May bitbit na isang maliit na kahon ng mga bitamina at 2 paso ng magagandang dilaw na orchid. Magandang umaga, Lola Amalia. Magandang umaga, Tala Itmay. Bati ni Leandro, ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa mukha ni Tala. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Tala habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Magandang umaga po, Doc. Bakit napakaaga ninyo ngayon? Dinala ko ang mga buwanang bitamina mo, Lola, sagot ni Leandro, habang inilalagay ang mga orchid sa ibabaw ng lamesang kahoy sa veranda. At nakita ko ang mga orchid na ito sa daan, naisip ko na magiging maganda silang karagdagan sa iyong hardin. Tumingin si Amalia sa dalawa, may ningning ng karunungan at katuwaan sa kanyang mga mata. Salamat, Leandro. Hindi lamang mga bitamina ang dinadala mo rito, kundi pati na rin ang ngiti sa labi ng aking apo. Habang sila ay nag-uusap, 3 kabataan na may suot na malilinis na uniforme ng paaralan ang pumasok sa bakuran. Sila ang mga unang scholar ng Alfredo Villamor Memorial Fund. Lumapit ang isa sa kanila, isang dalagita na nagngangalang Mary, at yumuko upang magpasalamat kay Amalia. Lola Amalia, maraming salamat po. Emotional na pahayag ni Mary. Kung hindi po dahil sa scholarship fund na itinayo ninyo, hindi po kami makakapag-aral ngayong semester. Pangako po mag-aaral kaming mabuti. Hinawakan ni Amalia ang mga kamay ng bata. May luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Mag-aral kayong mabuti, mga anak. Kayo ang tunay na pamana na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino sa mundong ito. Nang dumating ang tanghalian, naghanda si Tala ng isang simpleng pagkain, mainit na bibingka, sariwang mangga at tsa. Naupo silang 3 sa veranda, pinapanood ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin. Inihanda ni Amalia ang mainit na bibingka, hinati ito sa 3 bahagi at dahan-dahang inilagay sa plato ni Tala at Leandro. Ngumiti siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman ang tunay na init ng isang tahanang binuo sa pagmamahal at katapatan, malayo sa maruming yaman na naging sanhi ng gulo noon. Bago sila magsimulang kumain, isang mensahero ang naghatid ng isang liham mula sa Maynila. Binuksan ito ni Amalia. Ito ay nagmula kay Benedicto. Isinulat nito na nakahanap siya ng isang simpleng trabaho bilang bodehero upang unti-unting bayaran ang kanyang mga utang, at sinabing hindi na siya hihingi ng pera, kundi nais lang niyang malaman na malusog ang kanyang ina. Sina Rodel at Charina naman ay namumuhay na rin ng tahimik matapos iurong ang lahat ng kanilang reklamo. Tinupit ni Amalia ang papel, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Tinulungan ni Leandro si Tala na iayos ang mga dilaw na orchid sa loob ng isang basong florera sa lamesa. Habang sabay nilang inaabot ang tangkay ng bulaklak, ang malalaking daliri ni Leandro
ay dahan-dahang pumatong sa ibabaw ng mga daliri ni Tala. Hindi umalis ang doktor, sa halip ay tinitigan niya si Tala ng may malalim, tapat at banayad na pagmamahal. Tumingin din si Tala sa kanya, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa isang matamis at tahimik na ritmo ng pag-asa. Ang masayang tawa ni Amalia ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe. Pinupuno ang bawat sulok ng lumang ancestral house ng tunog ng tunay na kaligayahan na matagal nang nawala. Lumipas ang mga buwan at ang mga sugat ng kahapon ay unti-unting tinubuan ng mga bagong bulaklak ng pag-asa sa halamanan ng ancestral house sa Iloilo. Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay hindi na nagdadala ng lamig ng bagyo, kundi ang init ng araw na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng lumang tahanan. Nahanap nga ba ni Amalia ang tunay na pagpapatawad? Sa pag-upo niya sa kanyang paboritong selyang rocking chair sa veranda, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na may kulay ginto at lila sa abot tanaw. Ang pagpapatawad para kay Amalia ay hindi nangangahulugan ng muling pagbubukas ng kanyang gate para sa mga anak na nagtaksil sa kanya. Batid niya na ang bawat pagkilos ay may kaakibat na pananagutan at ang pagtatakda ng hangganan ay bahagi ng paggalang sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng puot at galit. Ipinagdarasal niya na sana ay mahanap ni Rodel Charina at Benedicto ang kanilang sariling landas patungo sa katapatan at pagbabago, ngunit ang kanyang tahanan ay mananatiling kanlungan ng kapayapaan para sa kanya at kay Tala. Ang kapayapaan na kanyang hinanap sa buong buhay niya bilang isang ina ay sa wakas ay narito na. Wala nang mga bulong ng kasakiman, wala nang mga lihim na kasunduan sa dilim. Ang ancestral house ay muling naging isang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa halaga ng lupa o pera, kundi sa tapat na pag-aaruga at paggalang. Si Tala ay nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral nang may mataas na noo, habang si Leandro ay nananatiling isang matatag at tapat na katuwang sa kanilang buhay, nagbibigay ng tahimik na pangako ng isang magandang kinabukasan. Ano ang leksyon na iniwan ng panahong ito sa bawat isa sa atin? Ang buhay ay tila isang laro ng anino, kung saan ang mga pagsubok ay hindi lumilikha ng pagkatao ng isang tao, kundi naglalantad lamang nito. Ang tunay na pamana na maipapasa natin sa susunod na henerasyon ay hindi ang mga titulo ng lupa o mga pondo sa bangko, kundi ang mga binhi ng kabutihan, katapatan, at walang kondisyong pagmamahal na ating itinanim sa puso ng mga taong nanatili sa ating tabi noong tayo ay walang-wala. Habang ang dilim ay dahan-dahang lumalaganap sa gabi, hinawakan ni Amalia ang kanyang lumang rosaryo, hindi na upang magpigil ng luha ng pighati, kundi upang magpasalamat sa bawat sandali ng kapayapaan na ibinigay sa kanya ng tadhana sa huling yugto ng kanyang buhay.